Sa isang tahimik na bayan sa probinsya, dumating ang tatlong magkaibigang sina Elena, Maya at Sofia. Matagal na nilang plinano ang bakasyon at ngayong gabi sa lumang ancestral house ng lola ni Maya sila maninirahan. Welcome to my Lola's Mansion, mga darling! O, diba? Very classic horror vibes. Parang pwede tayong mag-shoot ng sariling pelikula dito. Ang ganda nga ng bahay. Pero parang malamig kahit hindi naman umuulan. Oo nga no. At parang nakita ko na to dati. Hindi ko lang maalala kung saan. Sinalubong sila ng isang matandang babae, si Tia Salud, ang caretaker ng bahay. Aba, dumating na pala kayo. Maya, iha, ikaw na pala to. At ito ang mga kaibigan mo. Halika, pumasok kayo. Pero mag-ingat kayo. Hindi lahat ng naririto ay nawala na. Tia, wag mo naman silang tukutin. Mga sosyalin yan, galing Maynila. Baka mag-back out. Sige ka. Ano pong ibig sabihin niyo, Tia? Ang bahay na ito, sinunog daw dati. Pero hindi malinaw ang dahilan. May iba't ibang bersyon ang kwento. Yung iba, sinasabing dahil sa inggit. May babaeng sinunog dito mismo. Yung iba naman sabi, aksidente lang. Babae? Oo, babaeng nakasuot ng pulang damit. Sabi ng matatanda, mula noon, may nagpapakita dito, nakapula. Sunog ang balat, pero nakangiti. Ay, grabe Tia ha. Alam mo, kung buhay pa yon, baka fashionista lang siya. Mahilig sa red outfit. Hindi agad multo, hello. Ngunit sa sandaling iyon, tila may dumaan. Ang hangin, malamig. Ang mga kandila biglang kumukurap-kurap. Hindi yun normal, Tia. Totoo po ba talaga na may babaeng namatay dito? Hindi ko rin alam, iha. Chismis ba o totoo? Wala nang nakakaalam. Pero isa lang ang bagay na sigurado. Mula nung sunog na yun, hindi na nanahimik ang bahay na to. Narinig niyo yun? Baka hangin lang yun. Pero parang may sumabay na hagiki. Matapos ang mga kwento ni Tia Salud, pinili ng magkakaibigan na mag-relax. Sa gitna ng lumang sala, naglatag sila ng pagkain, kwento at tawanan. Ay, nako be. Kung ako ang multo dito, hindi ko kayo tatakutin. Siguro, ipapamakeover ko na lang kayo. Tatsaka nyo kaya? Maya, tumigil ka nga. Hindi nakakatawa. Parang may nakikinig sa atin. Oo. Kanina pa ako kinikilabutan. Para bang may matang nakatingin mula sa mga pader. Hay nako, Sofia, ikaw talaga. Chill ka lang. Ito, inom muna tayo. Cheers to our vacation! Cheers! Ngunit kahit anong tawa at sigaw nila, hindi nila maitatanggi may malamig na presensya na sumisingit sa bawat halakhak. Hoy, ano yun? Narinig niyo yun? Hindi yun hangin. Parang may bumagsak. Sus, baka pusa lang. O baka si Tia Salud naglalakad. Pero nang silipin nila, walang bumaba maliban sa isang bagay. Isang pulang tela nakasabit sa hagdan, sunog ang gilid. Pulang tela. At bakit parang pamilyar sa akin to?
At mula roon, nagsimula ang bangungot. Akin kayo. Huwag niyo akong iwan! Hindi ako marunong tumakbo sa horror movie! Maya! Elena! Dali! Kailangan nating lumabas! Ngunit kahit anong takbo nila, tila'y palapit ng palapit ang babaeng nakapula hanggang sa... Elena, huwag mo ako iwan. At si Elena na lang ang natira. Ikaw ang hinahanap ko. Ako? Bakit ako? Dahan-dahan lumapit ang multo at nang magkaharap sila, nakita ni Elena ang muka nito. Sunog, ngunit kapareho ng kanyang muka. Diyos ko, kamukha ko siya. Dahil ako ay ikaw. At sa gabing iyon, natupad ang sumpa. Hindi na muling nakita ang tatlo. Ngunit sa bayan, lagi nilang sinasabi, babalik at babalik ang babaeng nakapula. At ang bahay, hindi kailanman mananahimik.